Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2081. Sumenya si Dwight kay Jed na nakakunot ang noo at marahang umiling para pigilan ito sa pagtatanong. Dahil dito, nagkibit-balikat si Jed at isinantabi ang kanyang curiosity. Sa oras na ito, walang kakayahan si Jackie na pakialam sa pinag-uusapan ng mga tao sa paligid niya. Itinoon niya ang lahat ng konsentrasyon niya sa enerhiyang na-absorb niya lang. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa ay dumaan sa kanyang mga meridian, at ang matinding sakit ay kumalat sa kanyang buong katawan. Kahit na ang Shattered Soul Crystal ay isang mahalagang kayamanan, naglalaman ito ng malaking halaga ng enerhiya. Napakalakas ng enerhiya na parang isang road roller na patuloy na pinipiga ang kanyang mga meridian. Ang mga meridian ni Jackie ay medyo malakas, ngunit unti-unti siyang humina pagkatapos na tiisin ang tuloy-tuloy na pagbibigay at hindi na ito kinaya. Huminga siya ng malalim at patuloy na ginawa ang selyo gamit ang kanyang mga kamay, gustong mabuo ang ika-6 na kaluluwang espada sa pamamagitan ng paggamit ng enerhiyang ito. Hindi niya pinansin ang iniisip ng lahat ng nasa paligid niya. Isa-isang lumitaw ang mga hibla ng madilim na kulay sa kanyang mga palad. Ang mga hibla ng liwanag na ito ay napalitan ng mga itim na ron sa gitna ng hangin, at sila ay pumipihit at umiikot na parang bubuo sila ng isang pagpipinta. Sa suporta ng napakalakas na kapangyarihan ng kaluluwa, mas simple ang pagbuo ng mga soul sword. Ang dakilang master ay nagawang bumuo ng mga soul sword ng ilang daang beses na mas mabilis kaysa kay Jackie dahil siya ay may suporta ng malakas na kapangyarihan ng kaluluwa at nagawang gamitin ang kapangyarihang iyon upang mabuo ang espada ayon sa gusto niya. Nakatingin ang lahat sa patuloy na pagpitik ni Jackie ng kanyang mga palad. Pabilis ng pabilis ang paggalaw ng kanyang mga kamay hanggang sa mga anino na lang ng kanyang mga kamay ang natira. Sa loob ng ilang paghinga, natapos ang ika-6 na kaluluwang espada. Hindi pinansin ni Jackie ang kalagayan ng kanyang katawan at nagpatuloy. Agad siyang bumulusok sa pagbuo ng 7th Soul Sword. Napatingin ang lahat sa kanya, lalo na si Jed at ang iba pa. Tumingin sa kaliwa at kanan si Jed na nagtataka habang sinusubukang intindihin ang mga nangyayari sa pamamagitan ng pagtingin sa mga reaksyon ng iba. Naku, lahat ng iba ay tulad ng clueless, may pagdududa na pinipinta ang kanilang mga ekspresyon, at hindi nila ito maitago. Wala silang ideya sa ginagawa ni Jackie. Ano ang pina-practice niya? Bakit ang ingrandi ng kanyang mga kamay sa paraan ng paggalaw nito? Hindi mawala sa mukha niya ang pagsimangot ni Dwight. Hininaan niya ang boses niya at sinabing, anong ginagawa niya? Nagsasanay ba siya ng makapangyarihang martial skills? Unang tumango si Jed bago siya umiling. Anong martial skills ang pwede niyang i-practice kapag nasa initial stage pa lang siya ng innate level? Malamang nang bobola siya, who knows? Sumandal si Dwight, pero hindi umalis ang mga mata niya kay Jackie. Ang mga ordinaryong tao ay maaaring pinigilan ng kanilang mga kaharian kapag nagsasanay ng mga kasanayan sa militar, ngunit mukhang pambihira si Jackie. Tingnan mo ang nangyari ngayon. Akala naming dalawa ay hindi niya malalampasan ang hanay ng bitag, ngunit nagawa pa rin niya ito. Napatingin si Jed kay Dwight. Ito ay iba sa paghahanap ng paraan upang makaalis sa hanay ng bitag. Kung napakatalino niya, tatanggapin sana siya bilang isa sa mga alagad ng Thousand Lives Pavilion. Bakit siya pumunta sa Dul Sovereign Pavilion sa halip? Huwag na natin masyadong pahabain. Tumigil sa pagsasalita si Dwight, at sunod-sunod na nag-flash sa kanyang isipan ang mga posibilidad tulad ng sinabi ni Jed, iba ang pagsasanay sa martial skill sa pag-iisip ng paraan para makawala sa trap array. Ang pagsasanay sa martial skills ay isang napakahirap na gawain. Napakahirap para sa isang tao sa unang yugto ng likas na antas na magsanay ng mga kasanayan sa militar ng antas ng Earth. Kahit na ang mga disipulo sa mga sekta sa ika-5 baitang ay hindi makakamit ito, lalo pa ang binatang ito na mula sa isang sekta sa ika-3 baitang. Gayunpaman, ang mga bagay na nangyayari sa kanya ay masyadong engrandi para hindi pansinin. Habang patuloy na sinisipsip ni Jackie ang nakapalibot na enerhiya sa kanyang katawan, talagang nagtaka si Dwight sa kanyang sarili kung si Jackie ay tunay na nagsasanay ng Earth-level martial skill. Kabanata 2082. Sa katunayan, hindi alam ni Dwight na ang limitasyon sa mga kaharian ay walang epekto kay Jackie dahil hinigop ni Jackie ang mga alaala ng dakilang master. Hindi lamang niya alam kung ano ang alam ng dakilang master, ngunit minana rin niya ang iba't ibang karanasan ng dakilang master sa mga bagay na ito na tumutulong sa kanya. Walang limitasyon si Jackie nang magsanay siya ng martial skills. Sa paglipas ng panahon, nakita na lamang nina Albion, Dwight, at ng iba pa ang mainit na pawis na tumutulo sa noo ni Jackie na parang talon na bumubulusok sa gilid nito.
Hindi nila maiwasang mag-brown nang makita nila ito ng ganoon. Isang araw at gabi ang lumipas nang tuluyang nagtagumpay si Jackie sa pagbuo ng ika-10 Soul Sword. Sa wakas ay nakapasok na si Jackie sa antas ng kahusayan. Kahit anong martial skill ang ginagawa ng isang martial artist, nahahati sila sa 3 yugto: preliminary, proficient, at perfection. Ang tagumpay ni Jackie sa pagbuo ng 10 Soul Swords ay nangangahulugan na siya ay ganap na nakapasok sa antas ng kahusayan. Gusto ni Jackie na makamit ang pagiging perpekto, kailangan niyang bumuo ng napakaraming Soul Swords. Sa sandaling iyon, kailangan niya ng maraming oras upang tumira para makamit iyon. Nang muling imulat ni Jackie ang kanyang mga mata, pagsikat na ng araw sa ikatlong araw. Ibig sabihin, 1.5 araw na siyang nagsasanay. Bahagya siyang nakahinga nang makita kung paano sumikat ang sikat ng araw sa lupa. Matagumpay na naabsorb ni Jackie ang karamihan ng enerhiya mula sa Shattered Soul Crystal, at ang natitirang 30 hanggang 40% ng kapangyarihan ay naimbak sa kanyang katawan. Bagamat ang kristal ay kasinlaki lamang ng isang kuko, ang kapangyarihan ay hindi maaaring maliitin, kung hindi niya ginamit ang lahat ng soul power sa pagbuo ng Soul Swords, sisubog na sana si Jackie at namatay sa sobrang lakas. Inunat ni Nash ang kamay at inilagay ang puting tuwalya sa mga kamay ni Jackie. Pumunta ka at panasan mo ang iyong sarili. Bahagyang paus ang boses ni Nash sa sobrang pag-aalala para sa anak. Kung tutuusin, labis na nasasaktan si Jackie dahil sa pagkadurog ng kanyang mga meridian sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaluluwa na ang kanyang buong katawan ay nanginig nang makita si Jackie sa ganoong kalagayan ay labis na nag-alala si Nash. Mabilis na tumango si Jackie. Napakadumi niya dahil natatakpan siya ng alikabok na tinatangay ng hangin at pinagpapawisan. Ang pinakamalaking hiling niya ngayon ay makahanap ng malinis na batis na maliligo. Nakahinga siya ng maluwag at tuluyang tumayo mula sa lupa. Habang siya ay nagmumuni-muni ng matagal at ang kanyang katawan ay nasa matigas na posisyon, ang kanyang mga kasukasuan ay maririnig na pumutok sa sandaling siya ay tumayo. Sa sandaling ito, hindi naiwasang sabihin ni Jed, "Kuya Jackie, ano ang ginagawa mo ngayon? Nagsasanay ka ba ng napakalakas na martial skill o martial art technique? Nagdulot ka ng napakalaking tirahan." Sinulyapan ni Jackie si Jed at simpleng sumagot, "Gusto ko lang gamitin ang oras ko para mabilis na pagbutihin ang lakas ko." Ito ay isang malinaw at matigas na prevarication, ngunit naunawaan din ni Jed na ito ay pribadong bagay ni Jackie. Siya ay tila walang galang kung patuloy niyang guguluhin si Jackie para sa mga sagot kapag si Jackie ay halatang ayaw na magsalita patungkol dito. Kaya naman, itinigil ni Jed ang kanyang pagtatanong. Lumingon si Jackie para tingnan ang gravel na daan sa harap niya. Ang grabo ay naglakbay mula kanluran hanggang silangan, at iniisip niya kung nagawa nilang makalabas sa lambak na ito sa lakad na ito. "Tara na, matagal na kaming nagstay dito." Natahimik ang iba nang marinig ang sinabi ni Jackie. Napaawang ang sulok ng bibig ni Jed, hindi alam ang isasagot doon. Pakiramdam niya ay hindi malakas ang taong ito, ngunit lihim niyang iniisip ang kanyang sarili bilang pinuno ng pangkat. Nagsimula siyang magsanay o umalis pagkatapos banggitin ito at hindi sineseryoso ang kanilang mga opinyon. Umubo ng mahina si Jed. "Hindi pa gumagaling ang aking senior brother Albion sa kanyang mga sugat. Ano ang dapat nating gawin kung bigla tayong lumabas at nahaharap sa anumang panganib?" Kabanata 2083. Tumalikod si Jackie at walang pagdadalawang isip na naglakad patungo sa Albion. Inunat niya ang kamay at inilagay sa palso ni Albion. Hindi gaanong alam ni Jackie, ngunit kaya niyang husgahan ang mga pinsala ni Albion sa pamamagitan ng kanyang mga meridian. Naka-recover na si Albion ng 40 hanggang 50%, ngunit kakailanganin niya ng ilang buwan kung gusto niyang ganap na gumaling. Ayaw sayangin ni Jackie ang ilang buwan sa lugar na ito. Napasulyap si Jackie kay Jed at diretsyong nakatingin kay Dwight na nakatayo sa likod ni Jed. Nag-stabilize na ang mga sugat ng iyong senior brother Albion, at 40-50% na siyang gumaling. Gayunpaman, bukod sa oras, kailangan niya ng mapayapang kapaligiran kung nais niya maging 70 hanggang 80% gumaling. Kahit na patuloy tayong manatili dito ng 1 o 2 buwan, walang magbabago, at 50 hanggang 60% lang ang bawi ng senior mong kapatid. Ang dapat nating gawin ay mag-isip ng paraan para makaalis sa lugar na ito at mapagaling ang iyong nakatatandang kapatid pagkatapos nito. Napabuntong hininga si Dwight at naramdaman niyang may sense ang sinabi ni Jackie kapag naiisip niya iyon. Kinailangan ni senior brother Albion ang tulong ng iba pang mga table tasks at herbs para magkaroon ng recovery rate na 70 hanggang 80%. Gayunpaman, nagamit na nila ang lahat ng mga table tasks at halamang gamot na mayroon sila sa Albion, at walang natira. Kung mananatili sila rito, ito ay magiging hadlang sa paggaling ni senior brother Albion. Iniunat ni Dwight ang kanyang mga paa at tumayo mula sa lupa nang makapagdesisyon na siya.
Tinapik niya ang alikabok sa kanyang katawan at pinulot ang mga putol na dahon sa kanyang braso bago nagsalita ng hindi tumitingin, tama ka. Sayang ang oras na ipagpatuloy ang pagkukubli dito. Mag-isip tayo ng paraan para makaalis sa lugar na ito. Naputol ang ekspresyon ni Jed nang marinig ito, ngunit ang tanging nagawa niya ay itago ang galit, hindi direktang mapabulaanan si Dwight. Hindi nila ipinagpaliban ang kanilang mga aksyon pagkatapos nilang magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Para sa kaligtasan ng lahat, pinangunahan ni Dwight ang grupo upang tingnan ang landas para sa lahat habang ang iba ay sumusunod sa likuran niya. May isang batis na umaagos sa tabi ng landas ng graba. Naglakad lang sila palabas na sinusundan ang direksyon ng daloy ng batis. Sa katunayan, wala sa kanila ang nakapagsabi kung nasaan sila o kung saan sila dapat pumunta, maaari lamang silang magmarcha. Si Albion naman ay nakakalakad ng mag-isa nang walang suporta ng iba. Bagamat medyo nakakapagod, hindi ito nakakaapekto sa kanyang mga sugat. Naglakad si Jed sa tabi ni Albion. Habang sinusuri ni Dwight ang landas para sa lahat, nabanggit lang ni Jed kay Albion ang kanyang mga alalahanin. Sa tingin mo ba makakabangga natin ang mga alagad ng Corpse Pavilion? Ano ang gagawin natin kung gagawin natin? Ano ang gagawin natin kung ang hanay ng bitag ay hindi pa naresolba? Hindi niya nakalimutan na ang mga baliw na iyon mula sa Corpse Pavilion ay naghiwalay sa Mount Beasts at nag-set up ng isang trap array. Kahit na hindi nila nasagasaan ang alinman sa mga disipulo ng Corpse Pavilion, haharapin din nila ang isyo ng hanay ng bitag. Wala siyang ideya kung mahahanap ni Jackie ang array ay sa pagkakataong ito. Napabuntong hininga si Albion at sinulyapan si Jackie na naglalakad sa harapan niya. Wala akong ideya, hulaan na kailangan lang nating maghintay at makita. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay nakikipagsapalaran tayo sa paglabas sa sandaling ito. Ganun pa man, sayang ang oras kung magtatagal tayo dito. Maaari lamang nating subukan ang ating kapalaran at umikot pabalik kung hindi ito gagana. Malambot ang damo sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang sitwasyon ay tila napakapayapa habang ang huni ng mga ibon at mga tunog na ginawa ng iba pang maliliit na hayop ay naglalakbay sa kanilang mga tainga. Gayunpaman, walang sinuman sa kanila ang nagpabeye sa kanilang pagbabantay, alam na alam ni isa sa kanila kung ano ang kanilang haharapin sa susunod na segundo. Sa sandaling ito, si Dwight, na kanina pa tumitingin sa daan para sa lahat ng nasa unahan nila, ay biglang tumalikod at tumakbo pabalik. Ang madilim niyang ekspresyon ay halatang may na-encounter siyang hindi magandang bagay. Agad na iniunat ni Jackie ang kanyang kamay para protektahan si Nash sa kanyang likuran habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa espasyo sa likod ni Dwight. Oo nga, isang pamilyar na boses ang pumasok sa kanilang mga tainga sa loob ng dalawang paghinga. Ikaw kasi, kamusta na kayo guys? Ang hanay ba ng bitag sa ibaba ay hindi karapat-dapat sa reputasyon nito? Kabanata 2084. Sumipot ang lalaking may matulis na baba sa harap ni Jackie kasama ang tatlong alagad ni Corpse Pavilion sa likod niya. Buti na lang at hindi nakita ang lalaking nakamaskara. Ang lalaking may matulis na baba ay siyang sumusunod sa lalaking nakamaskara dati, na nagbibigay sa lalaking nakamaskara ng mga ideya habang siya ay masama ang bibig tungkol sa kanila. Sino ang mag-aakala na makakabangga sila hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis sa lambak? Senior Brother Robin Mullins, ito ba ang mga taong pananghuhuli ng ating panganay na kuya? Nagtaas ng kilay si Jackie. Kaya, ang pangalan ng lalaking ito ay Robin Mullins. Sa normal na mga pangyayari, walang sino man ang tatawag sa kanilang mga kapatid na lalaki sa kanilang buong pangalan maliban kung ang apelyido ng taong ito ay nasa lahat ng dako, ang kanilang pangalan ay maaaring madaling malito sa iba pang mga kapatid na lalaki maliban kung sila ay tumawag sa kanya sa kanyang buong pangalan. Matalas ang baba ni Robin at mukhang traidor na opisyal ng korte, magaling man lamang sa kapwa. Pinaikit ni Robin ang kanyang mga mata habang sinusukat niya si Jackie at ang iba pa, na tila sinusubukang makita ang ilang magagandang lihim mula sa kanila. Malamig na tumawa si Robin, nagkibit balikat habang sinabing, hindi natin sila pwedeng makatakas. Wala pa akong narinig na may lumabas sa alamat sa ilalim ng Cliff of Sorrow, ngunit ang mga taong ito ay talagang nakalabas. Malamang may alam silang napakahalaga. Biglang lumingon si Robin at napatingin sa tatlong taong nasa likod niya. Magkamukha ang tatlo at halatang magkapatid. Derek Ruff, sa kaliwa ka, at Dudley Ruff sa kanan. Damian. Ruff, mananatili ka sa gitna kasama ko. With that said, napapaligiran nilang apat si Jackie at ang iba sa gitna. Mukhang binalak nilang patuloyin si Jackie at ang iba pa, hindi pinapayagan ang sinuman sa kanila na makatakas. Namutla si Jed at ang iba pa. Agad siyang lumingon kay Dwight at tumahol, ano bang nangyayari sa'yo? Paano mo sila maakay dito? Paano kanila nadiskubre? Nagdilim ang kutis ni Dwight nang marinig ang sinabi ni Jed. Lumingon siya at galit na pinandilatan si Jed.
Tungkol saan ito? Magsalita ka na parang sinadya ko silang pangunahan dito. Hindi ko alam kung paano nila ako natuklasan. Natuklasan ako ng lalaking Derek na iyon noong tinitingnan ko ang landas sa unahan natin. Bahagyang namula si Dwight sa kahihiyan man o frustration. Hindi man lang niya hininaan ang boses, dahilan para marinig din ng apat na lalaking nakatayo sa tapat nila ang kanyang mga salita. Ngumisi si Derek at tinitigan si Dwight na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo sa harap namin. Ikaw ay isang jockey sa lahat ng mga trade ngunit isang master ng wala. Dapat ay nagsanay ka ng martial skill para itago ang iyong figure. Sa kasamaang palad, ang martial skill na ginagawa mo ay walang kahulugan sa akin. Sa buong Corpse Pavilion, walang sino man mula sa formal at informal na mga disipulo ang may mas mahusay na kakayahan sa pagtatago at paggalugad kaysa sa akin. Gagawin mo lang biro ang sarili mo sa pagpapakita mo sa akin. Si Dwight ay namula ng isang pulang-pula na kulay, ngunit hindi siya makabuo ng anumang mga masasagot na salita. Sa hitsura ni It, siguradong mas malakas si Derek kaysa sa kanya, o hindi niya madaling matuklasan kung paano niya itinago ang kanyang sarili. Gayunpaman, iminungkahi ni Derek kay Robin, Senior Brother Robin Mullins, dapat ba tayong magpadala ng signal sa ating panganay na kuya? Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging malamig ang dating mapagmataas na ekspresyon ni Robin nang marinig ito, parang alon ng malamig na hangin noong Desyembre. He stared daggers, at nagulat si Derek sa reaksyon ni Robin. Ngumisi si Robin. Hoy, bakit hindi ka man lang tanga sa ibang araw? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Ang lima sa kanila ay may magagandang sikreto. Ano ang makukuha natin kung isusumbong natin ito sa panganay na nakatatandang kapatid? Hindi man lang kami kukuha ng mga scrap, lalo pa ang main dish. Kabanata 2085. Nagkaroon kaagad ng realisasyon si Derek nang marinig niya ito. Inunat niya ang kamay at agad na sinampal ang sarili. Siyempre, ang kanyang sampal ay wala kahit saan, ito ay out of realization, masyadong. Isang ngiti ang gumapang sa kanyang mukha. Ang tanga ko. Tama ka. Kung lumalabas ang balita tungkol dito, hindi tayo mapapakinabangan nito. Ang mga taong ito ay hindi malakas, at tayo lamang ay magiging sapat sa paghawak sa kanila. Sumakay sina Dudley at Damian sa banda at nagsabi ng mga papuri, na ikinatuwa ni Robin. Ang malamig niyang ekspresyon ay wala nang makita pagkatapos noon. Nag-iisip kayong abisuhan ang panganay na nakatatandang kapatid kapag ito ay ilan lamang sa mga talunan. Sasabihin ng panganay na nakatatandang kapatid na talo tayo kung guguluhin natin siya dito. Tatlo sa kanila ay nasa huling yugto ng likas na antas habang ang isa ay nasa unang yugto, at isa pang walang silbi na nasa nakuhang antas. Higit pa rito, ang isa sa kanila sa huling yugto ng likas na antas ay nasugatan ng husto dati. Kahit tatlo lang tayo, hindi sila makakapareha sa atin. Lahat silang apat ay nasa huling yugto ng likas na antas, lalo na si Robin, na malapit nang makapasok sa Spring Solidifying Realm. Inilatag ng mga taong ito ang kanilang plano nang hindi man lang ito ginawang maingat, na nag-iisip na para bang si Jackie at ang kanyang kumpanya ay parang mga piraso ng karne sa isang chopping board. Kahit na galit si Jed nang marinig niya ang kanilang sinabi, hindi niya ito mapabulaanan. May punto ang mga lalaking ito, hindi sila tugma para kay Robin at sa kanyang koponan. Itinuring din silang mahihinang sundalo. Huminga ng malalim si Jed at hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang. Inunat niya ang kamay para hawakan ang braso ni Albion. Senior Kuya Albion, kailangan na nating umatras. Hindi ko alam kung maaari nating alisin ang mga ito, bagaman. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Albion. Paano ito posible? Higit pa riyan sa tingin mo ba ay papayagan nila tayong makatakas? Nakatakas na kami sa lungga ng tigre para lang makapasok sa teritoryo ng mga lobo. Parang tayo na. Nakatakdang mamatay. Hindi kailanman sasabihin ni Albion ang mga salitang nakapanghihina ng loob sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gayunpaman, ang patuloy na mga problema ay naging sanhi ng unti-unting pagkawala ng kanyang gana na lumaban. Kasabay ng katotohanang hindi pa siya gumagaling sa kanyang mga sugat, nasaran siya ng loob. Sa kabila ng pagpapatahimik ng kanilang mga boses, nakita ni Robin ang kanilang mga iniisip at pinagtawanan sila ng baliw. Nag-iisip ba kayong tumakas? Sa tingin mo ba kaya nyo yan? Ang combat power ng iyong team na pinagsama ay 2 tao lamang sa huling yugto ng likas na antas. Nakatadhana kayong mamatay kung balak ninyong labanan tayong 4. Lalong nasasabik si Robin habang nagsasalita, at mas lumawak ang kanyang ngiti. Naputol ang ekspresyon ni Jed. Tapos na tayo para, this time. Hinding-hindi ko iiwan si Senior Brother Albion at tatakas ng mag-isa. Inilibot ni Dwight ang mga mata kay Jed. Anong ibig mong sabihin kapag sinabi mo ito? Parang iiwan ko ang kuya natin dito at tatakas mag-isa.
Hindi ako tatakas ng mag-isa, sabay tayong mamamatay kung iyon ang ating kapalaran. Nakakalungkot lang. Kung tutuusin, nakatakas lang kami sa 10 absolute trap array, at naisip pa namin na malapit na ang kapayapaan. Sinong mag-aasam? Hinigpitin ni Jed ang mga kamao at inangat ang ulo para tingnan si Jackie. Hindi tayo dapat umalis sa lugar dahil puno ng panganib ang lugar na ito. Dapat ay naghintay tayo sa loob ng ilang buwan hanggang sa masira ng mga masters ng ating sekta ang hanay ng bitag at maalis ang mga asno na ito. Ligtas na sana tayo noon. Halatang nagrereklamo siya sa ideya ni Jackie, at masasabi ni Jackie kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Hindi siya tanga. Kabanata 2086. Sagot ni Jackie nang hindi lumingon sa kanila, "So, do you think that we should have chosen to stay inside?" Sa ganoong paraan, hindi tayo magkakaroon ng anumang pagkalugi, tama ba? Walang pagbabago sa ekspresyon ni Jackie nang magsalita ito ngunit kahit sinong matalino ay maririnig ang galit sa mga salita ni Jackie. Mabilis mag-judge si Jed. Punong-puno siya ng papuri kapag maayos ang takbo ng mga bagay-bagay ngunit hindi siya isa na pumipigil sa paghatol sa tuwing may masamang nangyayari. Hindi naglakas loob na iangat ni Jed ang ulo para tingnan si Jackie. Gayunpaman, may bakas ng hindi kumbinsido sa kanyang nakababang mga mata. Hindi ko naman sinabi. Naramdaman ko na lang na nagmamadali kaming lumabas. Kung kaya nating manatili sa loob ng ilang araw pa, hindi sana nangyari ang mga ganitong issue. Bahagyang yumuko si Jackie at patuloy siyang tumitig sa harapan gamit ang malaagilan niyang mga mata. Kung ganoon, bakit hindi mo ito sinabi kanina? Tahimik ka dati pero mas nagsasalita ka kaysa sa iba kapag may nangyari. Si Jackie ay hindi kailanman naging isang taong mahilig makipag-usap. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hahayaan niya ang iba na akusahan siya ayon sa gusto nila. Lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Jed at gusto niyang pabulaanan si Jackie. Gayunpaman, hindi na ito nakayanan ni Dwight at sinabing, "You should shut up." Anong silbi ng pagsasabi ng mga ganyan kung nasa ganitong sitwasyon na tayo? Galit na galit si Jed na nanginginig ang labi. Pinandilatan niya ang mukha ni Dwight na may pag-aakusa sa mga mata. Nagalit siya kay Dwight dahil pinagalitan siya sa ngalan ng isang tagalabas. Wala sa mood si Dwight na kilalanin ang iniisip ni Jed. Sa ngayon, maaaring nahaharap sila sa pinakamapanganib na sitwasyon sa kanilang buhay. Hindi nila hininaan ang boses habang nag-aaway at narinig ni Robin ang bawat salita na sinasabi nila. Lumaki ang ngiti sa kanyang mukha at naisip niya kung gaano kasaya ang sitwasyon sa harap ng kanyang mga mata. Pinaikit ni Robin ang kanyang mga mata habang sinusubuan si Jackie at sinabing, "Bata, mukhang hindi ka nag-aalala. Hindi ka ba natatakot na mag-cut tayo? Magkapira-piraso kayo mamaya. Maaaring hindi mo alam kung anong uri ng sekta ang ating corpse pavilion. Ipapaliwanag ko ba sa iyo ang sekta natin?" Napuno ng pangungutya ang sinabi ni Robin pero hindi man lang dumilat si Jackie nang marinig niya ito. Hindi na kailangan ng anumang paliwanag kung anong uri ng sekta ang corpse pavilion, ang pangalan ay nagpapaliwanag sa sarili. Sila ay tiyak na isang grupo ng mga malulupit at walang awa na mga tao na nagsasanay ng black martial arts. Sa katunayan, sinabi ito ni Robin para ipaalam kay Jackie na hindi nila madaling papatayin si Jackie at ang iba pa. Plano nilang pahirapan ang mga taong ito hanggang sa makuha nila ang lahat ng nalalaman ni Jackie at ng iba pa. Nabatid noong nagsimulang umihip ang hangin at dumaan ang simoy ng hangin sa mga sideburns ni Jackie. Nakadikit sa pisngi niya ang mga hibla ng buhok ni Jackie. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Jackie kahit na sinabi ni Robin ang ilang pananakot. Lumingon siya at sinulyapan ang 4 na tao sa tabi niya. Gumawa siya ng ilang kalkulasyon at sinabi sa seryosong tono, "Brother Dwight at Jed, maaari bang tumulong kayong dalawa na i-pin down ang 3 sa tulong ni Brother Albion? Hindi nakakailanganin ang aking ama dahil ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa isang dagok ng mga taong ito." Natigilan ng iba nang marinig ang sinabi ni Jackie. Napatingin ang lahat kay Jackie na may pagtataka sa mga mukha. Ngumisi si Robin at tinitigan si Jackie na para bang tanga. Hiniling mo sa kanila na i-pin ang mga iyon, sa palagay mo ba ay mabilis mong maaalis ang isa sa akin upang palayain ang iyong mga kamay upang labanan ang iba? Habang iniisip ito ni Robin, mas nakakatawa ang pakiramdam niya kay Jackie. Sino siya sa akala niya? Isa pa lang siyang martial artist sa paunang yugto ng likas na antas ngunit naglakas loob siyang magsabi ng mga mapang-akit na salita. Nataman ba ang ulo niya sa kung saan o kakagising niya lang at wala sa tamang pag-iisip? Bagamat iba ang tingin ni Dwight kay Jackie, kumaibot din ang gilid ng bibig niya nang marinig ito. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa sandaling iyon. Kabanata 2087. Sa huli, si Albion ang nagsalita. Hininaan niya ang boses at nagsalita habang nakapikit ang mga mata. "Kuya Jackie, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo?
Nagtaas ng kilay si Jackie at hindi na nagbalak na ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanila. Kumpiyansa siyang sumagot, ipaubaya sa akin ang lalaking iyon sa gitna at maaari kayong tumutok sa pagpigil sa iba. Itinuro ni Jackie si Robin na nakatayo sa gitna. Ang kanyang mahabang daliri ay kumikinang sa ilalim ng natitirang liwanag mula sa araw at mukhang makapangyarihan sa halip na ipakita ang kasalanan nito. Halos magtaka si Robin kung naranasan niya ang hallucinations. Kung hindi, paano nang ahas ang lalaking ito na magsabi ng mga kalokohang salita? Siya ay talagang sapat na matapang na hamanin si Robin para sa isang tunggalian. Ang isang tao sa unang yugto ng likas na antas na may mga damit na malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang posisyon bilang isang disipulo sa isang ikatlong baitang sekta ay talagang sapat na matapang na hamanin siya, isang tao, na nasa huling yugto ng likas na antas. Higit pa riyan, siya ay nasa yugto ng pagtatapos ng kanyang likas na antas at malapit nang makapasok sa kaharian na nagpapatibay sa tagsibol pagkalipas ng ilang oras. Tumawa ng malakas si Derek kaya hindi na siya makatayo ng tuwid. Tinuro niya si Jackie at sinabing, "Binata, nabaliw ka na ba? How dare you challenge our senior brother in a one-on-one duel? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin iyon? Buksan ang iyong mga mata at tingnan mabuti. Ang aking senior brother Robin ay nasa huling yugto ng likas na antas. Kayang-kaya niyang talunin ka ng mag-isa. Sa palagay mo ba ay matatalo mo siya sa loob ng maikling panahon bago lumapit sa amin? I've seen some idiots throughout the years but this is the first time na nakakita ako ng taong kasing sama mo." Hindi sinasadyang nakipagpalitan ng tingin si Dwight kay Albion. Sa palagay ni Dwight, parang katawa-tawa ang sinabi ni Jackie at pakiramdam niya ay nabaliw na si Jackie. Si Dwight ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pagtitiwala kay Jackie dahil sa kung paano sila nakaalis sa 10 absolute strap array depende kay Jackie. Gayunpaman, walang anumang batayan para sa kanya upang ilagay ang kanyang tiwala kay Jackie sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Huminga ng malalim si Albion nang lumitaw ang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Iniisip niya na ang kanilang pinakamahusay na mapagpipilian ngayon ay hayaan ang lahat na magkaroon ng pagkakataong makatakas. Ang pananatili sa likod upang labanan ang apat na iyon ay tila isang hakbang ng pagpapakamatay. Kabanata 2088. Ayaw niyang mamatay ang lahat ng kapatid niyang angkan dito, ngunit nang sabihin ni Jackie ang mga katagang iyon, parehong kalmado ang kanyang ekspresyon at tono. Napuno ng hindi masabi na tiwala sa sarili ang kanyang puso, at hindi maiwasan ni Albion na magtaka kung talagang taglay ni Jackie ang ganitong uri ng kapangyarihan. Matapos ang mahabang panahon na pag-iisip, sa wakas ay nagpasya siyang ibuka ang kanyang bibig. Medyo mahina ang boses niya pero hindi mapag-aalinlanganan ang tono nito. "Kaya natin pero kaya mo ba?" Tumindig ang balahibo ni Jed nang marinig ang tanong, nilingon niya si Albion at sinabing, "Kuya Albion, don't tell me you're seriously considering it. Ano ang mayroon maliban sa kamatayan kung makikipag-unahan tayo sa apat na nasa huling yugto ng likas na antas? Hindi mo ba narinig si Robin noong sinabi niyang pahihirapan niya tayo? Lahat ay mamamatay sa kalaunan ngunit gusto kong mamatay ng may dignidad, hindi sa ganitong paraan." Pinigil ni Albion ang kanyang pagmamaktol gamit ang kanyang kamay. Huminga siya ng malalim at saka sinabing, "Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Ang pinakamagandang gawin ngayon ay syempre umatras pero sa tingin mo kaya natin. Baka mamatay pa tayo." Mitiigang naghintay si Robin at ang iba pa sa kanilang walang katapusang pag-uusap. Wala silang pakialam na panoorin silang nagpupumiglas dahil para silang mga isda sa isang bar aisles ngayon. Gagawin lamang nitong mas kasiya siya para sa kanila ang susunod na mangyayari. Gustong-gusto nilang lahat na panoorin ang kanilang biktima na naglalagay ng huling pagtutol. Itinaas ni Jed ang kanyang mga kamay sa frustration. "Galit kayong lahat. Ang isang baliw na tao ay sapat na ngunit lahat kayo ay pinili na sundin ang baliw na taong ito." Kumunat ang noo ni Dwight, iniunat ang kamay para hawakan ang braso ni Jed, at hinaila siya sa likod. "Magsimula ngayon, tikom ang bibig mo. May magagawa ka ba maliban sa pagmamakaawa?" Talagang gusto niyang bigyan ng babala si Jed na dati, pareho ang pakikitungo nila kay Jackie, pero siya pa rin ang nagligtas sa kanila sa huli. Bagamat hindi naniniwala si Dwight na makakagawa ng isa pang himala si Jackie dahil hindi ito posible, mas mabuti pa rin ito kaysa wala. Tumango si Jackie at muling bumaling kay Robin. "Huwag mong hayaang makatakas ang sinuman sa kanila. Walang ipagtabi." Panay ang mga salitang lumabas sa kanyang mga labi. Tawa ng tawa si Robin nang marinig ang mga katagang iyon. Naisip niya na si Jackie ay isang kawili-wiling kaluluwa. Ang mga linyang iyon ay dapat binigkas ni Robin. Naisip ba ni Jackie na sa pagsasabi niyan, hahayaan niya sila? Tumingin si Derek kay Jackie na parang tanga. "Sa totoo lang, marami na akong nakitang tanga sa mga nakaraang taon, ngunit dapat kong sabihin na kunin mo ang cake."
Ngumisi si Jackie at kumandat kay Nash, na tumango naman at mabilis na nagtago sa likod ng makapal na puno. Maghay-hinala si Robin at ang tatlo pa kung may gagawa nun maliban kay Nash pero hindi siya pinansin dahil siya ang pinakamahina sa kanilang lahat. Para sa kanila, ang mga nasa huling yugto ng nakuhang antas ay parang mga langgam na madaling mapatay sa pamamagitan ng pagtapak. Isang hakbang pasulong si Jackie at iniunat ang kanyang kamay para maglabas ng 10 Gray Black Dagger mula sa Mustard Seed Spirit Ship. Ang 10 Gray Black Dagger na ito ay lumutang sa kanyang harapan at nagliliwanag ng Gray Black Glow. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Robin at ng iba pa. Ngumisi si Robin at sinabing, mukhang kukunin mo talaga kami. Kapuri-puri ang iyong tapang, anak. Walang sinabi si Jackie. Sa isang pitik ng kanyang mga palso, ang mga sinag ng kulay abong itim na liwanag ay dumaloy mula sa kanyang mga palad. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, ang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Kabanata 2089. Napangiti si Robin na ang sulok ng labi niya ay dumampi sa tenga niya. Kinindatan niya ang mga taong nasa likuran niya, at humakbang ang tatlong magkakapatid para harapin si Jed at ang iba pa. Mukhang nandoon sila para pigilan silang makatakas. Binuksan ni Robin ang kanyang leeg at pinagpag ang kanyang palso, ang mga kasukasuan ay gumawa ng isang kaluskos na tunog. Okay. Dahil gusto mong makipag-away sa akin, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Pagkasabi nito, pakiramdam niya ay nagkakagulo siya sa wala. Nilinggan niya ang tatlong kapatid na lalaki sa likuran niya at sinabing, siguraduhin ninyong hindi tatakas ang tatlong iyon. I'll take down this child single-handedly. Siyempre hindi ko ito sineseryoso, pero dapat maturuan ng leksyon ang batang ito. Kaagad, isang gintong liwanag ang kumislap sa kamay ni Robin, at isang 5 talampakan ang haba na tungkod ang lumitaw sa kanyang palad mula sa manipis na hangin. Ang 5 talampakang haba na tauhan ay naglabas ng maliwanag na gininto ang liwanag at may mga mahiwaga at lumang rune na nakaukit sa buong paligid. Nagulat si Jackie sa napili niyang sandata. Kung tutuusin, hindi siya mukhang isang power type of cultivator. Sa pangkalahatan, ang mga magsasaka na gumagamit ng mga tauhan ay nanalo sa pamamagitan ng lakas, at ang kanilang mga diskarte sa paglilinang at mga kasanayan sa militar ay nakatuon din sa kapangyarihan. Binawian ni Robin ang mahabang staff pasulong, at ang lupa ay minarkahan ng isang arco. Ang kasanayang militar na ginagawa niya ay ang Intermediate Red Level Earth Mountain Staff Technique. Matagal na panahon na rin nang hindi ako nakatagpo ng isang kalaban na katulad mo kaya gagamitin ko ang pamamaraang ito para ituro sa iyo ang tamang paraan ng pamumuhay. Isa pang Intermediate Red Level Technique. Inisip ni Jackie na ang technique ni Robin ay nasa premium range man lang. Pagkatapos ng lahat, si Wesley ay isang intermediate stage lamang ng innate level at ang kanyang paggamit ay isa ng Intermediate Red Level Technique. Hindi na nagsalita pa si Robin na gustong-gustong pahirapan si Jackie at itinutok ang kanyang mahabang tauhan kay Jackie. Ang gininto ang liwanag ay umaalon sa paligid ng mahabang staff na parang mga alon. Sa mahinang sigaw, sinugod niya si Jackie. Itinaas niya ang kanyang mahabang tungkod na may gininto ang liwanag at hinampas ito kay Jackie. Dala ng patpat ang puwersa ng mga bundok at ilog. Kahit malayo, ramdam na ramdam ni Jed at ng iba pa ang lakas ng Earth Mountain. Lumunok si Jed at sinabing, napakalakas ng puwersa na kahit ako ay hindi makayanan. Sa isang iglap, ang mahabang staff ay lumitaw sa harap ni Jackie, na patuloy na gumagalaw ang kanyang mga kamay sa kulay abong ilaw pagkatapos ay nagsimulang lumutang mula sa kanyang palad ang mga baluktot na ron. Sa isang iglap, ang 10 soul swords ay itinurok niya sa gray black dagger na nakabitin sa hangin. Sa pamamagitan ng soul swords na nakakabit sa mga punyal, para bang ang mga punyal ay nilagyan ng kaluluwa at agad silang nagtagpo. Nagsalubong ang 5 gray black dagger laban sa mahabang staff sa sandaling ito ay bumagsak at ang gray black na ilaw at ang gininto ang nakasisilaw na mahabang staff ay nagtama. Ang enerhiya mula sa dalawang sandata ay nagbanggaan at ang kulay abong itim na sandang ay hindi umatras ni Katie Ting, ni hindi ito nadurodge ng mga tauhan. Nang makita ito, nanigas si Robin. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Bagamat totoo na hindi niya ginamit ang kanyang buong kapangyarihan ngayon, gayunpaman, ginamit niya ito ng marami para gawin itong isang mabilis na labanan. Hindi sumagi sa isip niya na man-neutralize ni Jackie ang kanyang atake at medyo na-destabilize siya nito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang mga tauhan para sa isa pang pag-atake. Kabanata 2090. Nagtaas ng kilay si Jackie, mabilis niyang nilapitan si Robin at ang kanyang sarili na ang kanyang kalaban ay isang santukan habang si Jackie ay mas mahusay sa long-range fight kaya ligtas siya hanggat hindi siya masyadong malapit kay Robin. Mabilis siyang nagsagawa muli ng ilang mga handsil at ang 10 itim na dagger na nakasuspine pa rin sa kalagitnaan ng hangin ay humarang sa mahabang tauhan ni Robin. Muling nagbanggaan ang gininto ang liwanag at kulay abong itim na liwanag.
Sa pagkakataong ito gumamit si Jackie ng 6 na kulay abong itim na dagger, na inilagay siya sa pantay na lupa kasama si Robin. Huminga ng malalim si Robin at namumula ang mukha. Nakaramdam siya ng galit kaysa dati. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakatingin kay Jackie na nakanganga ang mga ngipin. Inihagis niya ang kanyang mga tauhan para umatake muli, ngunit lahat ng kanyang mga pag-atake ay na-neutralize sa loob ng ilang segundo ng mga Grey Black Dagger. Lalo siyang nabigla sa tuwing nahaharangan ng mga Grey Black Dagger ang kanyang pag-atake. Hindi lang siya dahil ang iba ay nakatingin din na dilat ang mga mata na parang nakakita ng multo. Nagsimulang kumaibot ang mga sulok ng labi ni Jed. Kurutin mo ako, Kuya Dwight. Nananaginip ba ako? Paano kaya nakaparehas ni Jackie si Robin? Medyo matagal na nila itong pinupuntahan. Nangyayari ba talaga ito? Hindi naman ako nananaginip, di ba? Ang kanyang mga mag-aaral ay hindi matatag nang sinabi niya ito. Napabuga ng hangin si Dwight at sinabing, ipinakita lang nito na maraming bagay na hindi natin alam sa mundo. Sa lahat ng ito, napanatili ni Jackie ang isang distansya mula kay Robin, na nagsisikap na masira ang harang na gawa sa 10 Grey Black Dagger. Gayunpaman, natuklasan niya na ang harang ay parang malagkit na sapot ng gagamba at ang mahabang tungkod sa kanyang kamay ay parang isang maliit na surot. Ang 10 Grey Black Dagger ay nagtutulungan sa isa't isa at habang lumalakas ang tungkod, mas maraming punyal ang lalabas. Sa simula, mayroon lamang 5 punyal, pagkatapos ay 7, at ngayon ay may 8 punyal na nakaharang sa kanyang dinadaanan. Tila kahit gaano pa siya kalakas, hindi siya makakawala sa sapot na binubuo ng mga Grey Black Dagger. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Robin habang mariing nakatitig kay Jackie at iniisip sa sarili, kaya ito ang dahilan kung bakit siya kumpiyansa. Mayroon pa siyang ilang mga trick sa kanyang manggas. Pinaikit ni Robin ang kanyang mga mata at sinabing, nagulat ka sa akin pero sa tingin mo ba kaya mo akong sugpuin sa mga maliliit mong pakulo? Kahit na ang aking pamamaraan ay nasa intermediate red level lamang, nalinang ko na ito. Pagiging perpekto. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ng lahat ng naroroon. Ang katotohanan na nilinang ni Robin ang kanyang pamamaraan sa pagiging perpekto lamang ay nagpatunay na siya ay nagtataglay ng napakalawak na talento. Nagkatinginan sina Jed at Dwight, at pareho silang nakakita ng bakas ng kawalan ng kakayahan sa mga mata ng isa't isa. Bagamat ang kanilang antas ay nakalusot sa huling yugto ng likas na antas, ang kanilang mga diskarte sa martial art ay nanatili sa antas ng kasanayan. Si Derek at ang kanyang dalawang kapatid ay takot na nakatingin kay Jackie na malaking kaibahan sa kung paano sila tumingin sa kanya noon. Natitiyak nila na ang kapangyarihang natamo niya sa ngayon ay madaling talunin silang tatlo. Robin scoffed and said, I admit that you're quite talented but it's still not enough para talunin ako. Tapusin na natin ta. Ang paraan ng pagbigkas niya ng mga katagang iyon ay parang hindi niya ginamit ang buong kapangyarihan niya sa pakikipaglaban noon, ngunit sa paghusga sa hitsura ng lahat, hindi siya naniwala kahit kaunti. Huminga ng malalim si Robin at pinilit na kumalma. Kabanata 2091. Mas hinigpitin niya ang pagkayem ng kanyang mga tauhan at sinimulang ipasok ang kanyang tunay na lakas dito. Ang mga ron, mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo, ay nagsimulang kuminang ng maliwanag. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng mga hand seal gamit ang kanyang kanang kamay. Isang ungol na hindi tao ang lumabas sa kanyang bibig nang ilabas niya ang mga bola ng gininto ang liwanag, katulad ng mga alitap-tap, na pagkatapos ay namuo sa kanyang likuran. Sa isang segundo, ang mga gintong ilaw ay naging anyo ng isang gorilla na may matutulis na pangil. Ang malalight bulb nitong mga mata ay kumikinang sa lahat, dahilan para mahilo sila. Matiim na tinitigan ng light gorilla si Jackie na para bang gustong lumunin siya ng buo. Sa huli, napilitan si Robin na gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan. Maaari lang gamitin ang teknik na ito pagkatapos kung makultivate ang Earth Mountain Staff technique sa perfection level. Maraming tao ang namatay sa pamamaraang ito at sa lalong madaling panahon magiging isa ka na sa kanila. Ang kanyang mukha pagkatapos ay mabangis na lumibot habang siya ay sumusugod patungo kay Jackie. Angle ang light gorilla sa likod niya habang sumusugod din siya kay Jackie. Sa daan, dahan daw ang sumanib ang light gorilla sa mga tauhan sa kamay ni Robin, at walang duda na ito ang pinakamakapangyarihan niyang kalagayan. Napasinghap ang lahat nang makita nila ito. Ang puwersa lamang ay sapat na upang sugpuin ang lahat ng naroroon. Nagsimula silang magtaka kung ano ang mangyayari sa kanila kung sila ang nasa posisyon ni Jackie. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, umiling sila sa loob na titiyak nilang matatalo si Jackie at masusugatan ng husto. Ibig sabihin ay mamamatay din noon si Jed at ang iba pa. Sa pag-iisip nito, namutla ang mukha ni Jed na parang multo at hindi niya namamalayan na napahawak siya sa siko ni Dwight. Kamukha ni Dwight ang mukha ni Jed at pareho silang nagdadasal para sa kaligtasan ni Jackie. At least, sa ganoong paraan, makakaisip sila ng ibang plano.
Tuwang-tuwa si Derek at ang kanyang dalawang kapatid na muntik na silang maglaway. Ikinakaway pa ni Dudley ang kanyang mga braso sa hangin habang sumisigaw, "Patayin mo siya, Kuya Robin. O gawin mo siyang pile." Huminga ng malalim si Jackie. Inasahan na niya ito. Pinagdikit niya ang mga palad niya at lumipad pabalik sa kinaroroonan niya ang 10 gray black dagger. Ipinatawag niya pabalik ang 9 na soul swords at agad silang kumala sa mga lumulutang na punyal. Ang isa pang round ng hand seal at ang ika-10 soul swords ay nakakabit sa natitirang itim na dagger at hindi mabilang na rune ang nagsimulang umikot sa paligid nito. Dahil sa kapangyarihan ng 10 soul swords, nagpakawala ito ng nakakasilaw na itim na liwanag na may kapangyarihang lumunin ang lahat ng bagay na nasa daan nito. Nilinang ni Jackie ang Destroying the Void sa antas ng preliminary at maaaring malayang manipulahin ang soul sword upang pagsamahin o i-unmerge ayon sa gusto niya. Ang pagsasanib ng lahat ng 10 soul sword sa isang dagger ang kanyang pinakamalakas na atake. Isang malakas na hangin ang umihip, at napuno ng gintong liwanag ang mga mag-aaral ni Jackie. Bumabagsak na ang mga tauhan at mabilis na nagsagawa ng panibagong hand seal si Jackie para manipulahin ang gray black dagger para harangan ito. Ang dalawang malupit na enerhiya ay muling nagbanggaan, at agad na kumaway ng sunod-sunod na mga alon ng enerhiya na shockwaves, na nagsipa ng alikabok sa buong lupa. Kabanata 2092. Agad namang umatras si Dwight at ang iba pa at sabay na ginamit ang kanilang tunay na lakas para harangin ang mga shockwave. Kumunat ang kilay ni Jed at namutla ang mukha niya nang marinig ang clicking sound na nagmumula sa kanyang nakakabit na espiritu. Hindi siya makapaniwala na ang shockwave mula sa isang teknik lamang ang makakabasag sa kanyang nakakabit na espiritu. Mabuti na lang at hindi nagtagal ang shockwaves at di nagtagal ay nawala. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Isang figure ang umaatres mula sa gitna ng epekto ng enerhiya, na sinusundan ng isang kulay abo-itim na sandang. Ang gray black dagger ay gumagalaw ng napakabilis. Napakabilis nito na tila nag-teleport sa kinaroroonan ni Robin sa isang kisap mata. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Robin. Sinubukan niyang harangin ito ng kanyang tungkod ngunit walang kahirap-hirap na nakailag ang gray black na dagger at agad na bumaon sa tiyan ni Robin. Ang sakit na sumunod ay parang kinakain ng lason ang kanyang laman. Paano naging ganito? Sigaw ni Robin. Pareho siyang nagulat at galit na galit. Hindi niya akalain sa loob ng 1,000,000 taon na ang pinakamalakas niyang atake ay matatalo ng punyal. Ang punyal ay wala pang isang palad habang ang kanyang tungkod ay 5 talampakan ang haba para sa pag-iyak ng malakas. Wala siyang ideya kung bakit walang silbi ang lahat ng kanyang diskarte laban sa punyal. Ang masama pa ay ang punyal ay hindi lamang nasira ang kanyang pisikal na katawan kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang kaluluwa at ito ang nagpang-inig sa kanya ng walang tigil. Parang 1,000,000 langgam ang kumagat sa kanyang kaluluwa. Hilahin ito. Hilahin mo na. Sigaw ni Robin habang bumagsak ng husto sa lupa. Sinubukan niyang bunutin ang punyal ngunit natuklasan niyang mas lalong tumindi ang sakit sa kanyang kaluluwa nang subukan niyang gawin iyon. Kinain ng sakit ang lahat ng lakas ng loob niya at ang tanging magagawa niya ngayon ay humingi ng awa kay Jackie. Napasinghap ang lahat at halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Walang paraan na ang pinakamalakas na pag-atake ni Robin ay hindi katugma kay Jackie. Ang akala nila ay selyado na ang kapalaran ni Jackie bago pa man magsimula ang laban ngunit sa huli, ang dapat sana ay nakahandusay na sa lupa, na sugatan. Sa sobrang gulat nila ay nakalimutan na nilang huminga. Namuti ang labi ni Jed. Nabigla siya hanggang sa nakalimutan niya kung paano kumurap. Tinitigan niya ng matiim ang eksenang nasa harapan niya at nakita niyang gumulong-gulong si Robin sa lupa sa sakit na para bang aso siyang ligaw na walang gusto. Huminga ng malalim si Jed at sa nanginginig na boses ay sinabi niya, "Is this really happening?" Ngunit siya ay nasa paunang yugto lamang ng likas na antas habang si Robin ay nasa huling yugto ng likas na antas. Not to mention, nasa perfection level ang kanyang intermediate red level. Not to mention, we are no match for him, and yet itong batang ito. Hindi niya natuloy dahil natuyo na ang lalamunan niya. Pakiramdam ni Albion ay sunod-sunod na siyang nakakita ng milagro mula nang makilala niya si Jackie, na tiyak na nagbukas ng isang bagong mundo para sa kanila. Ginamit niya ang kanyang divine senses upang suriin muli ang cultivation ni Jackie at dumating sa parehong resulta. Si Jackie ay talagang isang paunang yugto ng likas na antas ngunit kung gayon paano niya nagawang gumawa ng gayong malakas na pag-atake. Hindi kaya naabot niya ang isang pamamaraan sa antas ng lupa at nilinang ito sa antas ng pagiging perpekto. Magkagayunman, hindi pa rin iyon magpapaliwanag, maliban kung mayroon siyang pamamaraan sa antas ng langit. Kabanata 2093. Halos kagati ni Albion ang sariling dila nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip. Hindi pwede.
Paano ngang isang bata na nasa unang yugto ng likas na antas ay may kakayahang gumamit ng pamamaraan sa antas ng langit? Kahit na ang napakatalino ng mga kapatid ng angka na kilala niya ay hindi makapaglinang ng mga diskarte sa antas ng langit dahil hindi nila nalampasan ang kanilang mga pangunahing antas. Ang ginawa ni Jackie ay parang natanggap sa isang universidad na may resulta ng elementarya. Kaya naman ni Jackie iyon dahil sa mga alaala at karanasang iniwan ni Senior. Ang nakuha niya mula sa Senior ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa personal na sinanay ng isang elder. Paano niya nagawa? Maaari bang sabihin sa akin ng sinuman kung paano niya ito ginawa? Bulong ni Albion sa sarili. Habang pinag-iisipan niya ito, mas lalong hindi niya kapanipaniwala ang lahat at ito ang nagpasakit sa kanyang utak. Hindi man lang mahanap ni Dwight ang mga salita para ilarawan ang kanyang nararamdaman. Akala niya ay katangi-tangi si Jackie ngunit sa paghusga sa hitsura nito, ang salitang iyon ay talagang isang maliit na pahayag ng araw. Halimaw dapat si Jackie. Isang halimaw lamang ang maaaring maglinang ng pamamaraan sa antas ng lupa sa paunang yugto ng likas na antas. Ang tatlong magkakapatid na Ruff ay humihinga habang ang panginginig ay umaagos sa kanilang gulugod. Nakatingin sila kay Jackie na para bang siya mismo ang demonyo. Bagamat ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay kayang pabagsakin si Robin, individually, they were no match for him kaya paano naging posible na matalo siya sa kamay ni Jackie. Ngayon, kahit na sa kanilang pinagsamang kapangyarihan, hindi sila masyadong sigurado kung maaari nilang ibagsak si Jackie. Habang pinag-iisipan nila, mas nakakatakot si Jackie. Akala nila ito ay isang simpleng larong pusa at daga ngunit ito pala ay isang leon talaga. Parehong instinctive na umatras sina Derek at Dudley at nang makita ni Damian na natakot ang dalawa niyang kapatid, mabilis din siyang umatras. Nagtaas ng kilay si Jackie at malamig na tinitigan ang tatlong magkapatid. Huwag mong isipin na nakalimutan ko kayong tatlo. Nawala ang ulirat ng lahat pagkatapos niyang sabihin iyon. Akala nila siya ay mayabang at delusional para bigkasan ang mga katagang iyon ngunit noon lang nila napagtanto na may kapangyarihan siyang suportahan ang kanyang mga salita. Nanginig si Derek at ang kanyang mga salita ay tumakbo sa isa't isa habang sinasabi niya, halimaw ka. Isang demonyo. Hindi pa ako nakatagpo ng isang paunang yugto o likas na antas na kasing lakas mo. Maging si Kuya Robin ay hindi kasing lakas mo noong siya ay nasa yugtong iyon. Hindi niya sinusubukang purihin siya sa halip ay sinasabi niya ang katotohanan. Humalaklak si Jackie at malumanay na sinabi, malaki ang tsansa na maging deadmeat ako kung sabay-sabay kayong apat ngunit sa halip ay nagpasya si Robin na labanan ako ng mag-isa. I'm sorry pero hindi ko kayang bitawan kayong tatlo ng ganito. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa atin kung gagawin ko iyon? Parang sumpa sa kanila ang mga sinabi ni Jackie. Sa nanginginig na mga kamay, inilabas ni Derek ang isang mahabang espada mula sa kanyang storage space at itinutok ito kay Jackie, na ipinalam sa kanya na hindi siya bababa ng walang laban. Let us go and we will not tell anyone about this. Kung hindi mo gagawin, sisiguraduhin naming lalaban ka hanggang kamatayan. Ang tatlong magkakapatid ay hindi naisip na ibigay sa malubhang na sugatan na si Robin. Ang tanging naiisip nila ay kung paano makalayo sa demonyong ito. Malamig na tawa ni Jackie. Hindi niya inasahan na muli siyang bantaan ng mga ito. Hindi ba nila nakita ang mangyayari sa mga nananakot sa kanya? Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, ang punyal na nasa tiyan ni Robin ay agad na lumipad pabalik sa kanya, tumutulo ang dugo. Kabanata 2094. Namutla ang mukha ni Derek nang makitang bumalik ang punyal sa kamay ni Jackie. Napaatras siya ng isang hakbang at ang espada sa kanyang kamay ay nanginginig, hindi mula sa pagbubuhos ng totoong enerhiya, kundi dahil sa takot. Ang kanyang dalawang kapatid na lalaki, na hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa kanya, ay mas natakot kaysa sa kanya kaya't nagtago sila sa likod niya, at tinatrato siya bilang isang kalasag. Ang dati nilang kabangisan ay napalitan na ng takot at pag-iingat. Nakatingin sila kay Jackie na para bang isa siyang diablo na umakyat mula sa kailaliman ng impyerno at maaaring mapunit ang lahat ng kanilang mga ulo sa isang iglap. Napalunok si Derek at ang espada sa kanyang kamay ay nanginginig ng mas malakas na ang dulo ay nagbigay ng mahinang ugong. Binabalaan kita, totoo nga individually we are not as strong as you, but you won't be our match kung tayong tatlo ang magtutulungan. Napaawang ang labi ni Jackie. Sa isang pitik ng kanyang palso, muling lumutang sa himpapawid ang itim na punyal. Ang itim na ilaw nito ay napalitan ng umiikot na mapusyaw na kulay abong-ambon na katulad ng makamandag na gas na ibinibigay ng isang latian. Malamig niyang tinitigan si Derek at sinabing, I hate it the most when others tried to threaten me so you leave me with no choice but to kill you. Pagkatapos ay bumaling siya kina Jed at Dwight at sinabing, kukunin ko si Derek at ipaubaya sa inyong dalawa ang kanyang dalawang kapatid. Ang itim na punyal na lumulutang sa hangin ay naglabas muli ng itim na liwanag.
Ang itim na liwanag ay parang isang halimaw na bumubuka ng bibig, gustong lumunin ang lahat ng nasa daan nito. Ito ay parusang kamatayan para sa tatlong magkakapatid. Marahil ay itinulak ito sa sukdulan, o marahil ay dahil sa paghamak sa mga salita ni Jackie, ngunit hinugot ni Derek ang kanyang huling lakas ng loob at sumigaw sa pagitan ng mga nagngangalit ng ngipin, sisiguraduhin kong balatan ka muna ng buhay bago ako mamatay. Kasabay ng pagwagayway ng kanang kamay ni Derek, dumaloy ang rune sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang kanyang mahabang espada ay nagsimulang gumawa ng mga ingay na parang isang kalansay na biglang nabuhay at nagpupumilit na gumalaw. Siya ay nagbigay ng mahinang ungol, at ang mga bungo na kasing laki ng hinlalaki ay lumitaw sa mahabang espada. Ang mga bungo na ito ay naglabas ng matingkad na puting liwanag, at ang kanilang malalaking bibig ay naglabas ng dumadagandong na tunog na nagpagapang sa anit ng lahat. Sa magaspang na pagtatansya ni Jackie, ang mga bungo ay umabot sa mahigit 50. Ang 50 maliliit na bungo na ito ay umikot sa longsword ni Derek at sa malapitan niyang pagtingin ay napagtanto niya na ang mga bungo ay nagliyab ng maliliit na puting apoy. Maging handa upang labanan ang iyong kamatayan. Sigaw ni Derek. Sa sumunod na segundo, nabalot ng malamig na apoy ang buong katawan ni Derek. Bawat isa sa maliliit na bungo na ito ay nababalot ng isang sama ng loob na espirito na nakikipagpunyagi sa impyerno. Pinuno ng mga galit na espiritong ito ang eardrums ng lahat ng kanilang matinis na hiyawan. Tinaas ni Jackie ang kanyang kilay. Ginagamit niya ang mga sama ng loob na espirito bilang nangunguna. Ang kasanayang naisip ni Derek ay halatang naglalaman ng maraming kapangyarihan mula sa mga naghihinanakit na espirito. Tila na upang linangin ang kasanayang ito ay nangangailangan ng pagpatay sa magsasaka at pagsipsip ng kanyang sama ng loob at espiritong enerhiya. Ang ganitong uri ng mapanlinlang na kasanayan ay naaayon sa disipulo ng Corpse Pavilion. Pinitik ni Jackie ang kanyang palso at ang 10 soul swords ay kumalas mula sa gray black dagger at nagtagpo-tagpo na naging isang mahabang espada. Ang mahabang espada ay itim, na may kulay abong itim na fog na umiikot sa paligid nito. Siyempre, hindi iyon ang totoong fog kundi ang espiritu ng enerhiya. Kunin mo ito, sigaw ni Derek habang sumusugod kay Jackie gamit ang espadang nakatutok sa kanya. Ang mahabang espada ay nakatutok sa ulo ni Jackie, na may mga lumulutang na bungo na bumubuka ng malawak ang kanilang mga bibig, na naglalabas ng apoy ng espiritu. Si Jackie ay nanunuya, iniunat ang kanyang kamay, at tumulak pasulong, at ang mahabang espada na namuo mula sa enerhiya ng espiritu ay sumugod palabas. Kabanata 2095. Sa isang iglap, ang dalawang mahabang espada ay nagbanggaan sa himpapawid, at ang lahat ay nakarinig ng isang putok. Nangangabo itim na mahabang espada ay bumangga sa mahabang espada ni Derek, ang 50 kakaibang kalansay na orihinal na lumutang sa mahabang espada ay agad na nagliyab na parang confetti, na nagliliyab sa hangin. Gayunpaman, sa loob ng isang hininga, mahigit 50 kalansay ang nasunog, at ang ilaw sa mahabang espada ni Derek ay agad na dim. Hindi makapaniwalang nilinggan niya ito. Paano ito posible? Bakit napakahina ng aking kakayahan? Hindi niya akalain na makakalaban niya si Jackie, gusto lang niyang bumili ng ilang oras, at pagkatapos ay iwanan ang kanyang espada at tumakas. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang kanyang kakayahan ay magiging napakahina at madisarmahan sa isang iglap. Napangisi si Jackie. Ang hakbang na kanyang nilinang, ang Destroying the Void, ay kahit man lang sa antas ng langit na kasanayan. Ito ay isang katangian ng kaluluwa na nangangahulugang mayroon itong natural na pagpigil sa kaluluwa at nagkataon na ginamit ng kasanayan ni Derek ang espiritu ng enerhiya bilang isang punto ng pag-atake. No match si Derek kay Jackie in the first place at kaakibat ng pagpipigil, natural lang na madesarmahan ang kanyang atake. Matapos ang mahabang espada ay bumasag sa mga galaw ni Derek, agad itong sumugod sa kanyang dibdib. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Derek habang umaatres ngunit huli na ang lahat. Ang itim na longsword ay tumago sa kanyang dibdib sa isang kisap mata. Sa ilalim ng epekto, ang kanyang nakakabit na espiritu ay naging kasing mahina ng isang piraso ng papel, at walang anumang anyo ng anumang hadlang. Tumago sa puso ni Derek ang itim na mahabang espada. Ang kanyang pisikal na katawan ay nanatiling hindi nasaktan dahil ang itim na mahabang espada ay gawa sa enerhiya ngunit ang parehong ay hindi masasabi para sa kanyang espiritu. Naramdaman niya ang pananakit ng kanyang diwa, dahilan para manginig ang kanyang buong katawan. Ibinuko niya ang kanyang bibig at gusto niyang sumigaw, ngunit napagtanto niyang wala siyang lakas na gumawa ng ingay. Malakas siyang bumagsak sa lupa, nanlaki ang mga mata na parang hindi makapaniwalang patay na siya. Tumingin siya sa kanyang dibdib at natuklasan na hindi ito ang karaniwang pagbagsak at pagtaas, ibig sabihin ay hindi siya maaaring maging mas patay kaysa sa kanya noon. Wala pang 5 segundo ang laban, isang galaw lang ay napatay si Derek.
Hindi pa man lubusang na proseso ni Jed at ng iba pa ang pagkabigla sa pagkapanalo ni Jackie laban kay Robin at ngayon ay kinailangan na nilang tunawin ang nangyari sa harap ng kanilang mga mata. Alam nila sa puso nila na hindi si Derek ang kapareha ni Jackie, pero hindi nila inaasahan na isang galaw lang ay mapapatay siya. Sa orihinal, naghihintay pa rin sina Dudley at Damian ng pinakamagandang pagkakataon para makatakas ngunit ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis kaya tumayo silang dalawa sa iisang lugar na nanlalaki ang mga mata, walang imek na nakatingin sa katawan ng kanilang panganay na kapatid. Tinaas ni Jackie ang kanyang noo at matalim na tumingin kina Dudley at Damian. Ang kanyang titig ay malamig, tulad ng isang labaha, na pinuputol ang kanilang mga guhit sa laman. Agad namang napaluhod ang dalawa sa takot. Kabanata 2096, dalawang pares ng mata na nagmamakaawa kay Jackie. Masyado silang nabigla sa nangyari kanina sa kanilang mga mata. Ang panganay na kapatid na lalaki, na mas malakas sa kanilang dalawa, ay walang pagkakataon laban kay Jackie. Tao ba si Jackie? Paano siya magiging napakalakas kung siya ay nasa unang yugto pa lamang ng likas na antas? Ang ganitong uri ng suntok ay nagpawala ng lahat ng kanilang pagtutol. Hindi sila nahihiyang lumuhad kay Jackie. Kung tutuusin, ano ang silbi ng dignidad kapag ang isa ay napakalapit sa kamatayan? Malakas na iniuntog ni Dudley ang kanyang ulo sa lupa ng 3 beses. Para bang si Jackie ang ninuno ng kanyang ika-18 henerasyon. Agad namang namula ang noo niya. Panginoon ko, mangyaring maging mas malaking tao at iligtas ang aming buhay. Wala talaga kaming intensyon na patayin ka at sumusunod lang sa utos, ani Dudley na umiiyak na nagmamakaawa. Noontog din ang ulo ni Damian sa lupa habang nagmamakaawa, ayoko pang mamatay. Nakikiusap ako sa iyo na itago ang lahat ng ito sa ating kabataang kamangmangan at palayain tayo. Talagang sasabihin namin kahit kanino ang nangyari dito. Hindi kami mananatili dito. Babalik tayo kaagad sa Corpse Pavilion at hindi nalalabas pa. Ilang beses pa nilang kinatok ang ulo ng dalawa. Napakunot ng noo si Jed at nanunuksong sinabi, sigurado ka bang kayong dalawa ay mga disipulo ng isang asosasyon ng clan sa ika-4 na baitang? Paano ka magiging walang gulugod? Ang isang tao ay dapat lamang lumuhad sa langit, lupa, sa kanyang mga magulang, at sa kanyang Panginoon. Hindi ka talaga lalaki para lumuhad sa sandaling ito. Pagkarinig nito ay biglang nagangat ng ulo si Dudley at tinitigan si Jed ng may galit na tingin. Isara mo ang iyong bitag. Mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa pride ko. I bet luluhod ka rin kung ikaw ang nasa pwesto ko. Ang mga salita ay tumama sa nerbiyos ni Jed. Ilang saglit lang noon, wala siyang pakialam kung mabubuhay man sila o mamatay ngunit ngayon, isa na siyang titi na natalo sa laban at nagpapasabog ng balahibo. Anong sabi mo? Narinig mo ba ang sinabi niya, Kuya Jackie? Dapat natin silang pahirapan bago natin tapusin ang kanilang buhay. Malakas ang sigaw niya kaya tinakpan ni Dwight ang tenga niya. Napalingon si Dwight kay Jed. Gusto niyang ipaalala kay Jed kung paano niya tretuhin si Jackie bago ang lahat ng ito. Tila 180 degree na pagbabago ng ugali ang ginawa niya matapos ipakita sa kanila ni Jackie ang kaya niyang gawin. Hindi pinansin ni Jackie si Jed. Sa totoo lang, hindi man lang siya nilingon. Sa halip, lumakad siya ng 2 hakbang pasulong, tumingin kay Dudley, at sinabing, maaari kang makaalis dito buhay o patay ay depende sa kung ano ang magagawa mo para sa amin. Pinatay niya si Derek dahil siya ang pinakamalakas sa 3 magkakapatid at para ding gamitin ang pagkamatay niya para takutin ang 2 kapatid niya. Kung tutuusin, marami pa siyang tanong na nangangailangan ng kasagutan mula sa mga ito. Nagningning ang mga mata ni Derek nang marinig ang pinagbabatayan ng mga sinabi ni Jackie. Umangat ang sulok ng kanyang bibig sa isang nakakapabagal na ngiti. Huwag kang mag-alala, malugod kong sasagutin lahat ng tanong mo. Sasabihin ko sa iyo ang anumang nalalaman ko, basta't palayain mo kami. Tumingin sa kanila si Jackie na may kalahating ngiti at binawi niya ang kanyang nakakatakot na mamamatay tao na aura. Kung wala ito, kamukha niya ang palakaibigang boy next door. Pagkatapos sabihin mo sa akin, bakit nag-effort ang Corpse Pavilion na pumunta sa Mount Beasts at paano natin may deactivate ang trap array na na-set up ninyo. Ang dalawang isyong ito ang pinakamahalagang bagay na dapat nilang alamin ngayon. Kabanata 2097. Mas mabuting huwag na kayong magsabi ng kahit ano. Imumultuhan kita hanggang sa dulo ng mundo kung gagawin mo. Biglang sigaw ni Robin. Parehong nanginig sina Dudley at Damian nang marinig ang banta nito. Kung tutuusin, mababa ang posisyon ng mga ito sa kanya at kailangang yumukod sa kanya tuwing nakikita siya. Ang kanilang mga mukha ay namumutla na, sa simula, ngunit ang lahat ng natitirang dugo ay umagos mula sa kanila, na nagpaputi sa kanila. Sumimangot si Jackie at saka itinaas ang kanang kamay, at isang gray-black light na agad na sinaksak muli si Robin. Sigaw ni Robin sa sakit. Sa pagkakataong ito ay mas marahas pa ang mga sigaw niya kaysa kanina.
Ang kanyang kaluluwa ay puno na ng mga butas matapos tamaan ng Destroying the Void move ni Jackie at ngayon ang kanyang kaluluwa ay naging mas delikado sa pinakabagong pag-atake. Sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay tuluyan ng napunit ang kanyang kaluluwa, at unti-unting lumabo ang kanyang kamalayan. Hindi may save ang isang pinsala sa antas na ito. Siya ay may higit sa 2 hanggang 4 na oras upang mabuhay. Umalangaw-ngaw ang matinis niyang sigaw sa eardrums nina Dudley at Damian. Ang butil ng malamig na pawis ay nagbabad sa kanilang mga templo at leeg. Parehong mabilis ang paghinga ng dalawa, at para silang hihimatayin anumang oras. Itinaas ni Jackie ang kanyang kilay at sinabi sa mahinahong tono, kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat ng nalalaman mo, sisiguraduhin kong hindi ka makakaranas ng mabilis na kamatayan tulad ng iyong mahal na kapatid. Si Robin ang pinakamagandang halimbawa. Alam mo ba kung bakit siya naghihirap? Ito ay dahil sinisira at hinuhubaran ko ang kanyang kaluluwa gamit ang Soul Sword. Ang pinakamahirap na sakit sa mundo ay ang pagpatay sa iyong kaluluwa. Nang marinig ito, nawalan ng pag-asa ang magkapatid. Parehong pigil ang paghinga nila dahil sa matinding takot na kanilang nararamdaman. Naramdaman ni Dudley na namamanhid ang kanyang anit at naninigas ang kanyang mukha. Tanging ang nanginginig na sulok ng kanyang bibig ang nagpapakita na siya ay buhay pa. Malakas siyang tumango at sinabing, magtiwala ka na sasabihin namin sa iyo ang lahat ng nalalaman namin. Mangyaring huwag habarin ang aming mga kaluluwa. Itinaas ni Jackie ang kanyang noo at sinabing, kung gayon ay makabubuting sagutin mo ang aking mga tanong ngayon. Medyo nahihirapan, huminga ng malalim si Dudley at sinabing, minions lang talaga kami. Kaunti lang ang alam namin sa mga plano ng Corpse Pavilion pero ang masasabi ko sa inyo ay galing kami sa ibang states papuntang Mount Beasts gamit ang transporter. Dumating kami 1 buwan na ang nakalipas. Matapos makapasok sa bundok, nag-set up kami ng trap array at nagsimulang magtayo ng maraming transporter. Sa palagay ko ay umaasa silang tulay ang agwat sa pagitan ng Hilaga at Timog upang ang mga disipulo ng Corpse Pavilion ay makapunta sa Hilaga ng walang anumang hadlang. Pinaikit ni Jackie ang kanyang mga mata, idiniin ang kanyang dibdib, at tumingin sa nanginginig na si Dudley na nakaluhod sa lupa. Isinusumpa mo na nagsasabi ka ng totoo. Mariing tumango si Dudley at itinaas pa ang kamay. I swear to heaven lahat ng sinabi ko ay totoo. Mamamatay ako ng 1,000 kamatayan kung ang alinman sa mga ito ay hindi totoo. Tumango si Jackie, nakakatakot pa rin ang ekspresyon niya. Matapos marinig ang mga salitang ito, sumimangot si Jed at ang iba pa, at mas naging seryoso ang kapaligiran. Kabanata 2098. Alam kong siguradong wala silang magagawa. I can't believe they're building transporters. Baka may balak silang maglunsad ng digmaan laban sa Thousand Leaves Pavilion. Pero sa pagkakaalam ko, magkaparehas ang Thousand Leaves Pavilion at Corpse Pavilion. Walang alinlangan na ito ay maaaring humantong sa magkabilang panig na magdusa ng mabigat na pagkatalo at kahit na manalo sila, ang mga benepisyo ay higit pa kaysa sa gastos, ang sabi ni Dwight. Tumango si Albion bilang pagsang-ayon. Tama ka, kahit maglaban talaga ang dalawang clan association, hindi one-sided victory ang magiging resulta. Maliban na lang kung, may mga pandaraya ang Corpse Pavilion. Sa pangkalahatan, ang dalawang asosasyon ng clan na may pantay na lakas ay hindi sasabak sa isang malawakang labanan maliban kung mayroon silang malalim na mga hinaing o may kinalaman ito sa mga makabuluhang interes. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa nito ay magreresulta sa isang talo-talo na sitwasyon. Sa huli, kahit nanalo ang isang panig, malaki ang posibilidad na ang pakinabang ay hindi katumbas ng pagkatalo, kaya walang digmaan sa pagitan ng dalawang asosasyon ng clan ng walang huling paraan, ngunit tila digmaan ang pinupuntirya ng Corpse Pavilion. Kung hindi, bakit sila magpapakatagal para mag-set up ng napakaraming transporter para dalhin ang kanilang mga alagad? Isang hakbang pasulong si Albion, tumingin kay Dudley, at nagtanong, pinaplano ba ng Corpse Pavilion na maglunsad ng digmaan laban sa Thousand Leaves Pavilion? Umiling si Dudley. Di ba sabi ko isa lang akong minya na walang alam? Bakit sasabihin sa atin ng mga nakatataas kung ano ang pinaplano nila sa isang ordinaryong informal na disipulong tulad ko? Napaisip si Albion sa kamadiin na tumango. Si Dudley ay talagang isang minion at walang paraan na malalaman niya ang anumang confidential na impormasyon. Sinisi niya ang sarili niya na naiinip na magtanong ng ganoon. At ang pangalawang tanong ni Jackie. Bahagyang kumunat ang noo ni Dudley na parang ayaw sabihin, pero alam niyang kapag hindi niya sinagot si Jackie, sa 1 segundo ay patay na siya. Kailangan mo ng entry token para makalabas. Tumayo si Jackie at nagtanong, meron ka ba? Umiling si Dudley. Hindi lahat ay may entry token upang maiwasan ang eksaktong uri ng sitwasyon na mangyari. Makakaalis ka sa trap array kapag nakuha mo na ang array token pero malalaman mo rin. Bahagyang napabuntong hininga si Jackie at nanghihinayang tumingin sa kanila.
Ang pagkakita nito ay hindi nakadama ni Dudley ng kaunting ginhawa. Sa halip ay yumigting ang kanyang leeg dahil naintindihan niya kaagad ang iniisip ni Jackie. Sa madaling salita, hindi siya napatunayang sapat na kapakipakinabang dahil wala siyang entry token. Sa huli, nakahanap pa rin ang kamatayan sa kanya. Kinilig siya at mabilis na sinabi, pero alam kong meron si Robin. Hindi lahat ay may entry token. Ilalagay lang ito sa mga importanteng tao para sa mga emergency. Si Robin ay malapit sa aming nakatatandang kapatid na angkan dahil si Robin ay palaging banibiro sa kanya. Binigyan niya si Robin ng entry token na makikita mo sa kanya. May lalabas na opening hanggat ang entry token na ito ay isinama sa trap array na may espesyal na paraan at pagkatapos ay makakaalis ka rito sa pamamagitan ng opening na iyon. Tinaas ni Jackie ang kanyang noo. Ibig sabihin kailangan pa kitang buhayin. Sasabihin ng oras kung nagsasabi ng totoo si Dudley. Nakahiga pa rin sa lupa, lumuhad si Dudley ng 2 hakbang pasulong at inabot ang pantalon ni Jackie ngunit ang kamay nito ay maayos na naiwasan niya. Kabanata 2099. Hindi na kailangan yon. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Medyo naging purple ang mukha ni Dudley. Wala na siyang pakialam sa kahit ano. Nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako. Talagang ilalabas kita at itikom ang bibig natin hanggat pakakawalan mo kami. Tumango si Jackie. Sila ang best shot niya. Dapat ay ligtas si Jackie at ang iba basta't binabantayan nila ang magkapatid upang matiyak na hindi sila makapagpadala ng anumang mensahe sa iba pang mga alagad ng Corpse Pavilion. Gayunpaman, lubos na naunawaan ni Jackie ang iba't ibang kahulugan ng sinabi ni Dudley. Lumingon siya at tinitigan siya ng malamig na mga mata. Ilang araw na ang nakalipas mula noong na-set up ang trap array. Matapos magkwente sa kanyang isipan, napagtanto ni Jackie na mahigit 10 araw na ang nakalipas mula nang siya ay tumuntong sa bundok. Wala siyang naramdamang anumang sagabal na pumasok dito, ibig sabihin, ang hanay ng bitag ay hindi pa nakaayos sa oras na iyon. Mga 9 o 10 araw, sabi ni Dudley matapos itong kalkulahin sa isip. At walang 1,000 Leaves Pavilion na tao ang pumunta rito noong panahong iyon. Tanong ni Jackie. Umiling si Dudley at sumagot ng taos-puso, not that I've heard of. Ang hanay ng bitag na itinakda namin ay hindi pa na-take. Ilang cultivator na nakatakas sa aming paningin ang sumalakay sa hanay ng bitag mula sa loob ng hanay ng bitag. Nagulat si Jackie sa narinig. Ayon sa kanyang pahayag, ang hanay ng bitag ay naiset up ng hindi bababa sa 9 na araw ngunit ang 1,000 Leaves Pavilion ay hindi nakapansin ng anumang kakaiba sa panahong iyon. Kung tutuusin, hindi ba katakataka kung wala sa mga alagad ang bumalik sa sekta sa 9 na araw na iyon? Sa normal na mga pangyayari, tiyak na makakahanap sila ng isang bagay tungkol dito kaya paano naging posible na hindi sila nagpadala ng mga lalaki upang lipulin ang mga disipulo ng Corpse Pavilion sa bundok. Kung si Jackie ay isang senior member ng 1,000 Leaves Pavilion, agad siyang magpapadala ng mga tao upang mag-imbestiga pagkatapos niyang mapansin ang isang bagay na mali, at pagkatapos ay maglunsad ng isang pag-atake upang iligtas ang mga disipulong nakulong sa hanay at sirain ang plano ng Corpse Pavilion. Gayunpaman, 9 na araw na ang lumipas at wala pa ring gumagalaw mula sa 1,000 Leaves Pavilion. Ni hindi sila nagpadala ng sinuman upang iligtas ang mga alagad na nakulong sa loob, ni naglunsad ng pag-atake. Para bang hindi nila alam ang mga nangyayari. Lalong naging solemn na ang ekspresyon ni Jackie sa naisip nito. Napatingin siya sa gilid ni Dwight at sa iba pa at nakita niyang kakaiba rin ang mga ekspresyon ng mga ito. Talagang hindi ito isang normal na sitwasyon. Marahil ay inaatake ngayon ang 1,000 Leaves Pavilion o nasagasaan ng ibang aksidente. Gayunpaman, wala silang paraan upang malaman dahil nakulong pa rin sila doon. Jed, ilibing mo ang mga bangkay at ayusin mo ang paligid. We will set off to the mountain border once all that done, sabi ni Jackie. Nang marinig ito ni Jed ay nataranta. Itinuro niya ang mga bangkay sa lupa at nagtanong, bakit kailangan kung ako lang ang maglilinis? Humalaklak si Jackie at marahan siyang tinitigan, because I find you displeasing. Hindi mo kailangang gawin ang sinasabi ko. Hindi na lang kita isasama. Sila ay mga estranghero, sa simula, at kahit na nakita ni Jackie na pala kaibigan si Jed noong una, hindi nagtagal ay pinatunayan niya sa kanya kung hindi. Bukod pa rito, hindi lamang sila binigyan ni Jackie ng lugar upang gamutin ang kanilang mga sugat kundi inialis din sila sa kanilang kalagayan. Kung wala siya, matagal na silang patay. Kabanata 2100. Patuloy ang pagsasalita ni Jed sa daan. Hanggat mali ang sinabi ni Jackie, libakin niya ito ng mga masasakit na salita. Si Jackie ay hindi ang uri ng tao na hinahayaan ng iba na ay bully siya. Sapat na sa awa ang pagtitiis niya kay Jed ng matagal. Napatingin si Jed sa malamig na mukha ni Jackie.
Bagamat kalmado ang tono nito at walang bakas ng galit sa mukha, alam din niyang kapag susuwayin niya ang utos ni Jackie ay iiwan siya nito doon ng walang pag-aalinlangan. May gustong sabihin si Albion para gumaan ang atmosphere pero pinigilan ni Dwight. Halatang mas matalino si Dwight kaysa kay Jed. Alam niyang kung hindi maghiganti si Jackie kay Jed ngayon, mas marami pang impyerno ang babayaran mamaya, sa daan. Bakit sa tingin mo ay hindi ako nasisiyahan? Tanong ni Jed, namumula sa hiya. Isipin mo lahat ng sinabi mo sa akin noon. Gaya nga ng sabi ko, bahala ka kung gusto mong gawin ang sasabihin ko o maiwang mag-isa dito, nakangiting sabi ni Jackie. Pagkatapos ay tinawag niya si Nash na parang naghahanda ng umalis sa lugar. Pagkakita nito ay nagpanik si Jed. Gagawin ko. Ililibing ko ang mga bangkay. Agad niyang sinimulan ang pagharap sa bangkay sa lupa at ibinalik ang lugar sa orihinal nitong anyo, na walang iniwang bakas ng mga nakaraang matinding labanan. Matapos gawin ang lahat ng ito ay pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at kahit medyo naninigas na ang kanyang mukha ay wala pa rin siyang lakas ng loob na magsalita. Tumango si Jackie bilang kasiyahan. Mahigpit niyang itinali ang mga kamay ni Dudley at Damian at tinatakan ng totoong lakas ang kanilang mga meridian. Sa wakas, ang grupo ng mga tao ay umalis sa lugar. Sa pamamagitan ng patnubay ni Dudley, natagpuan nila ang pinakamaikling paraan upang lisanin ang bundok. Nanatili silang alerto kahit nakatikim na sila ng tagumpay. Naglakad si Dwight sa unahan, ang kanyang pangunawa sa mataas na alerto. Maingat silang naglakad, sa takot na makasalubong nila ang isa o dalawang disipulo ng Corpse Pavilion, gayunpaman, kasama si Jackie doon, hindi sila natakot. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Dudley na hindi lamang may makapangyarihang mga kapatid na angkan sa bundok kundi pati na rin ang ilang elder at deacon na nakatalaga sa bundok. Natatakot silang maakit ang atensyon ng mga taong ito, kaya napakabagal nilang kumilos, maingat ang bawat hakbang, at pagkaraan ng 4 na oras sa wakas ay nakarating sila sa hangganan ng bundok. Nakatayo at nakatingin sa labas, nakikita pa rin nila ang usok ng tagsibol mula sa bayan sa labas. Ang hanay ng bitag ay parang isang hindi nakikitang hadlang, at ang buong bundok ay nakulong sa loob. Nakahinga sila ng maluwag nang marating nila ang hangganan. Ang mga nakaraang araw ay lumipas sa pamamagitan ng isang kinakabahan na manipis na ulap para bang may nakagapos sa kanilang mga lalamunan kaya nahihirapan silang huminga. Sa wakas makakaalis na tayo sa lugar na ito. Sabi ni Jed na puno ng emosyon. Ilang salita pa lang ay gusto na niyang magsalita, may biglang gumalaw mula sa bukid sa di kalayuan, parang may kung anong humahaplos sa damuhan, at muling humigpit ang mga nerbiyos na kanina lang lumuwag. Nagkatinginan ng ilang tao at biglang napatingin sa direksyon ng tunog. Isa itong makapal na puno ng eucalyptus, ang puno nito ay may lapad na 10 braso. Sumimangot si Jackie at sumigaw, sino nandyan? Hindi siya masisisi ng isa sa kanyang pag-uugali na parang takot na ibon. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay malapit ng makalabas ng bundok at lubos na nagnanais na maging maayos ang mga bagay. Inunat ni Albion ang kamay at tinapik si Jackie sa balikat. Kumalma ka, baka maliit na hayop lang. Ang bundok ay kilala sa kasaganaan ng mga hayop. Malamang maliit na hayop lang na gumagala sa gilid. Sumulyap si Jackie kay Albion, umaasang totoo ang sinabi niya. Noon ay isang matandang boses ang nanggaling sa likod ng malaking puno. Kayong lahat ba ay mga disipulo mula sa Thousand Leaves Pavilion at sa Dul Sovereign Pavilion? Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.